Ginagamit niya kasi ito para ma-attract ka, para maparamdam niya sa'yo kung ano yung ninanais niya. Minsan, habang kausap mo yan, mas lalo siyang lumalapit sa'yo. Or madalas, nilalaro-laro niya ang kanyang buhok. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also wag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about paano mo ba malalaman kung mataas ang S-drive ng isang babae. Yung mga pag-uusapan natin dito ay ang pag-uugali ng isang babaeng may mataas na S-drive. Hindi ito aaminin ng isang babae pero makikita mo ito sa kanyang kilos at sa kanyang pananalita. Number 1. Kapag ang isang babae ay constantly nag-i-initiate ng physical touch doon sa mga partner nila, magandang indication yan. Balikan mo yung mga moments na magkasama kayo. Madalas ba siyang yumayakap sa'yo? Humahawak sa mga braso mo? Humahawak sa mga legs mo sa tuwing nag-uusap kayo? Ang mga babaeng may mataas na S-drive, hindi nila namamalayan na they are craving for closeness doon sa mga partner nila, especially physically. Unconscious nilang na ipapakita yan doon sa mga partner nila. Yung pagiging needy nila sa physical touch, ang connection sa kanila ay hindi lamang basta affection, but bridge din yan para maiparamdam niya sa'yo anytime ay pwede siya kung ano man yung naisin ninyo. Iba kasi yung mga babaeng naglalambing lang. Ang babaeng may mataas na S-drive, prolong ang touch niyan sa mga partner nila. Mas matagal silang dumikit sa mga partner nila. Like yung hinahawakan nila yung braso mo, yung iyong legs kapag ka magkausap kayo or pag magkalapit kayo. Kapag kaganyan, may mataas na S-drive ang partner mo. Number 2, madalas, palagi kanyang binibigyan ng compliments. Sinasabi niya kung gaano ka kabango, kung gaano ka ka-presentable sa paningin niya. Ang mga babaeng may mataas na S-drive, very open sila sa kanilang mga thoughts. Mahilig silang mag-express ng kanilang mga desires at hindi sila nahihiya dyan. At kapag binibigyan kanya ng mga compliments, pansin mo yan dahil medyo flirty. Para bang ipinaparamdam niya sa'yo palagi kung gaano ka kasarap sa paningin niya. Kung gaano ka kabango, kung gaano ka macho sa paningin niya, hindi siya nahihiyang maging vocal pagdating dyan. Lalo na kapag mababa ang tono ng boses niya habang sinasabi niya sa'yo ang mga compliments na ito. Another thing, this one is very obvious. Gusto niya, willing siyang pag-usapan ang mga tungkol sa usaping sex. At pag nagbigay ka sa kanya ng maliit na usapin tungkol dito, i-escalate niya yun. Palalakihin niya yun at dadamihan niya pa yung mga informations. Kumbaga, may tinanim ka, then patutubuin niya yun. Ang mga babaeng may mataas na S-drive, hindi yan nag-aatubiling i-discuss sa inyo ito. In fact, mas gusto niya nga siya ang nag-i-initiate ng topic dito. Minsan, bibiruin ka niya kung ano ba yung gusto mo sa isang babae. Kung ano ba yung pagdating sa kama, gustong-gusto mo. Sa pamamagitan din ito na ipaparamdam niya sa'yo na she is willing, para mag-explore with you. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, ang isang babaeng may mataas na S-drive, hindi yan nahihiya na ipakita sa'yo ang kanyang body language. Body language speaks louder than words. Sa mga salitang gagamitin niya, pwedeng mag-deny yan. Pero sa kanyang body language, hindi niya talaga itinatago yan sa'yo. Ginagamit niya kasi ito para ma-attract ka, para maparamdam niya sa'yo kung ano yung ninanais niya. Minsan, habang kausap mo yan, mas lalo siyang lumalapit sa'yo. Or madalas, nilalaro-laro niya ang kanyang buhok.
para nga naman mas manotice mo or mapansin mo yung kanyang features. Kung nakadamit na sexy yan at may cleavage yan, halos isubsub niya sa'yo, mapansin mo lang. Ina-adjust niya ang damit niya para mas ma-figure out mo ang shape ng katawan niya. At minimaintain niya ang eye contact niya longer than usual. Yung mga ganitong pamamaraan ay aksidenteng nagagawa ng isang babaeng may mataas na S-drive. Way niya yon para mas ma-invite ka niya kung ano yung desire niya. Last one, she is highly responsive to your touch. Kapag hinawakan mo siya, ibabalik niya rin sa'yo ang hawak. Ang isang babaeng may mataas na S-drive, madalas mini-mirror niya yung mga touch mo. Meaning, ginagaya ka niya. Ina-amplify niya yung energy na ibinibigay mo sa kanya. Kapag hinimas mo or hinawakan mo ang kanyang buhok, hahawakan niya rin ang buhok mo. Usually kasi, ang mga babae, kapag lumapit ka sa kanila, close up, lumalayo yan. Pero ang mga babaeng may intensyon at mataas ang S-drive, the more na lumalapit ka sa kanya, lalapit din yan sa'yo. Meaning, nire-reciprocate niya yung gesture mo sa kanya. Pinaparamdam niya at ipinapakita niya sa'yo na komportable siya sa'yo. At willing siyang mas makalapit pa sa'yo. Ang the way na mag-touch siya sa'yo ay isa sa malinaw na senyales na mataas ang S-drive ng isang babae. Very responsive yan. Mapatapik man or mapatouch. Madalas, mahilig pa yan makipag-usap sa'yo yung mga late night na. Kung saan, very vulnerable ang energy natin. At mas mataas ang S-drive natin kapag ganitong oras. Kaya kapag madalas kanyang tinatawagan or tinetext kanya during AM or madaling araw, alam mo na kung anong ibig sabihin nito. Lalo na kung mga conversation toward personal or intimate topics. Strong sign yan na mataas ang kanyang drive when it comes to SPX. So, may natutunan ka ba sa mga napag-usapan natin ngayon? Kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!